Naniniwala ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi matibay na ebidensya ang lumabas na listahan ni Janet Lim Napoles na ibinigay ni Secretary Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kulang na kulang daw ang ebidensya lalo na't wala nito ang mismong pirma ni Napoles at kulang din daw ng ibang dokumento. Is that the best evidence? Certainly not. What you want is not just in fact an affidavit. In fact, you want the witness to come to testify regarding that particular affidavit. It is unsigned and therefore it has no probative value. It should be treated as a mere scrap of paper. Panawagan din nila kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na magsagawa rin ng investigasyon ang House of Representatives kahit gumagawa na ng sariling investigasyon ang Senado. So I see no reason na hindi pwedeng mag-investigate ang House. In fact, kung nag-investigate ang Senate, dapat mag-investigate din ang House. Iba naman yung perspective ng House. Sinagot ni House Speaker Belmonte ang isyong ito. Sa kanyang text message, sinabi niya na hindi pa kinakailangan mag-imbestiga ang Kongreso ukol sa pork barrel scam, lalo na't kakaunti lang sa mga kasalukuyang kongresista ang kasama sa listahan. Kaugnay nito, halos na-stress naman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa issue ng pork barrel scam. Sa mahinang boses, matamlay na sinagot ng senador ang mga tanong ng media kahapon. Naghahanda rin daw ang senador sa mga posibleng mangyari. Hindi na rin daw kailangan talakayan ng Senado at ng Philippine National Police ang sakaling pag-aresto sa kanya dahil sa issue. They don't need to have a meeting with regard to our arrest. Kung meron warrant, I will surrender myself Camp Crame, Sandigan Bayan, sa Ombudsman, kung saan nila gusto. Hindi na nila ako kailangan sundin. Ako mismo pupunta rin. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.